Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, another copy-paste na data entry na naman yung i-share ko sa inyo. So kaya ako to ginagawa guys para ma-immune kayo na dito sa e-commerce, dito natin mas maraming makikitang copy-paste na trabaho dito sa online jobs. So para ma-inspired kayo na meron pa palang ganitong trabaho dito online na pwede tayong kumita ng up to $8 per hour. So etong mga client na to guys, galing to sa mga e-commerce. So kung tatanungin nyo ako guys, sir, paano nyo ba nalaman yung mga trabaho na yan? So sa totoo lang, hindi ko rin alam yung trabaho na to. So kaya ako kinukuha yung mga data entry dito sa e-commerce dahil related siya sa mga course na tinuturo ko sa inyo. Related siya sa skills na alam ko. Tapos pagdating naman sa data entry, automatic naman yan, nabibigyan tayo ng training kung ano yung mga gagawin natin. So ito guys, lakasan lang ng loob. So kinuha sa akin, tinanong ako kung marunong ka ba gumawa ng invoice. Ita-transfer mo lang yung mga file, yung mga data. Ita-transfer mo lang siya sa Excel, tapos i-save mo yung file as a PDF file. So, ganun lang kasimple. So, nung sinabi sa akin kung marunong ako, sasabihin ko kaagad na, yes sir, marunong ako. So, paano ko malalaman yung trabaho na yan? Paano nga ba yung gumawa ng invoice? So, pupunta ako sa Google, tapos magsa-search ako ng mga invoice. So, dahil dito, hindi naman kailangan dito ng mga talagang professional yung pagkakagawa nyo ng mga invoice, yung talagang pang mga company. So, hindi naman ganon, no? So, dito sa e-commerce, dito sa mga individual na client natin, automatic naman yan na mga basic lang, no, yung mga hinahanap nila. Dahil nga, mga individual na person lang sila na nagbe-business online, mga taga-ibang bansa sila. So, okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay guys, sa mga subscribers natin, so isa to sa mga makakatulong sa inyo. So, join tayo dito sa members area natin para makaklaim tayo ng Certificate of Completion na katunayan na nag-take kayo ng dropshipping course na pwede nyong ilagay yung certificate na to sa mga freelancing website, sa mga profile ninyo na katunayan na nakapag-take kayo ng course para mas gumanda naman yung profile nyo at may maipakita kayong certificate, lalo na sa mga walang experience sa inyo. So, isa to sa mga makakatulong sa inyo. So, join lang tayo dito sa members area natin. Okay guys, bago ko pakita sa inyo yung actual na trabaho na ginagawa namin, gusto ko lang i-share sa inyo yung conversation namin ni client. Kaya ako, kapag may ino-offer sa akin, kaya mo bang gumawa ng invoice? Kagaya nito, meron daw siyang another task na kailangan kong gawin. So, kailangan ko daw mag-create ng invoice para sa mga company na supplier niya. Kung ibibigay niya daw ba sa akin yung mga details, kaya ko daw bang mag-create ng mga invoice? Siyempre, ano isasagot ko? Kaya ko yan. Kahit hindi ko pa alam, Kahit hindi ko pa alam kung ano yung mga gagawin ko. Yes, sir, kaya ko yan. Siyempre, $8 per hour. Tapos, mag-create ka lang ng invoice Pag may narinig akong invoice, kahit pa paano, meron akong idea kung ano yung invoice. So, anong gagawin ko, Pupunta ako sa Google, yan. Maghahanap ako ng mga invoice. Paano ba gumawa ng invoice? Ano ba yung mga clothing invoice? Ayan, makikita nyo rito. Clothing invoice. So, ito yung mga nakita ko, Yan. Ito pala yung mga invoice. Ganito pala ginagawa. Makikita nyo, meron siyang clothing store name. Ayan, yung address. Check pa natin dito sa ibang mga invoice kung ano yung mga pwede nating idagdag. So, wala siya nakalagay na supplier, wala siya nakalagay na ito yung magre-receive. So, pwede nyong i-check yan dito guys, dito sa Google. Ano ba yung mga klase ng mga invoice? Ayan, mga invoice number, meron siyang mga, build to, tapos yung mga items na ilalagay natin dito sa invoice na may total, Tapos, meron siyang mga address dito. Tapos, pwede pa tayong tumingin sa mga iba. Ano ba yung mga invoice? Ano ba yung mga format ng mga invoice? Ano ba yung gagawin ko? So, dito tayo makakakuha ng idea. Wala kayong ibang gagawin, Google lang. So yan, lakasan lang talaga ng loob. Siyempre, $8 per hour, kahit di ako marunong, Kaya ko yan, kaya kong gawin yan. So, MS Excel lang natin gagawin yan. Dito naman, sa trabaho na to guys, meron naman siyang ibibigay sa inyo na mga info ng mga suppliers. Ano yung address nila, ano yung pangalan nila, kagaya neto, So, yan, makikita natin dito, itong CDP Retail Limited. Tapos, ito yung pinaka-address nila. Tapos, dito naman, vendor's name. Ito naman, ship to. Ayan, ito naman yung mga address nila. Ang mangyayari dito, kukunin natin yung info ng vendors. Ayan, yung address niya, pangalan ng company niya. Ito naman yung address ng company niya. So, ito yung pangalan ng vendors. So, yan. Ayan yung mga kukunin natin mga info rito. So, paano ko nalaman yung mga to? Siyempre, in-instruct ako ni client. Binigyan niya ako ng sample ng mga gagawin. Kaya, automatic yan kapag kukuha kayo ng trabaho online ng mga data entry na yan, data encoding na yan. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga client kung ano yung hindi nyo naiintindihan. Dito, binigyan kami ng mga info ng mga ilalagay namin sa invoice. So, meron tayo idea, tumingin tayo sa Google ng mga invoice, tapos gagawin na natin siya na kagaya nito. So, kung makikita nyo to, pag kinlik natin yung file,
tapos print. So lalabas na dito yung sample ng print out, no, ng ginawa nyo. So pwede nyo i-adjust yan, yung mga margin, anong size ng mga papel, para makita nyo yung ginagawa nyo kung ano yung kalalabasan niya kapag print out. So ganun lang naman kadali dito sa Google Sheet. So ang gamit namin pala ay MS Excel. So ano yung gagawin namin trabaho rito? So dito ang trabahong ginagawa namin ay mag-i-input lang kami ng mga data. So dito kung makikita nyo, meron akong mga products na to. So ito yung mga clothing, no? Related pa rin talaga siya sa e-commerce. So ang gagawin ko, pupunta ako dito, no? Kakopy ko to. Tapos pupunta ako dito sa kabilang sheet. Control F. Sa copy, sa hindi nakakaalam, Control C. Ang paste naman ay Control B. Tapos dito naman, punta ako sa kabila. Control F. Para lumabas yung icon na to. Yan. Pipaste ko dito yung code na to. Yan. Para makita ko na siya. Tapos X ko na siya. So, ito siya, mag-highlight siya, no? So, ako na yung nagkulay nito kasi ito na yung tinatrabaho ko ngayon. So, ang gagawin nyo lang dyan, ayan. So, dito na ako sa susunod niya kasi natapos ko na siya. Dito na ako sa ilalim. Kukunin ko to, brown. Nasa color brown naman tayo. Copy. Ipipaste ko siya dito. Tapos, kukunin ko to, no? Itong pinaka product name niya. Roll hem belted shirt. So, copy ko to. Tapos, pipaste ko siya rito. Tapos, kukunin ko naman yung color niya, no? Maglalagay ako ng dash. Tapos, brown. Tapos, dash ulit. Tapos, yung pinaka-materials niya na 100% polyester. Yan. Tapos, kukunin ko naman to ng small, medium, large. Yan. Copy ko to. Double click. Enter. Yan. So, ito na yung small, medium, large. So, ito yung small, medium, large. No? Ayan. Small, medium, large. So, ito yung small niya. 983. Itong 9, 8, and 3. So, kulayan ko siya ng dilaw, no? Para di ako malito. Yan, dito na ako sa color yellow. 983. So, lalagay ko rito yung small niya ay 9. So, 9. Ang medium niya ay 8. Ang large siya naman ay 3. Tapos, ang quantity natin ay 20. So, lalagay ko rito ay 20. Tapos, yung pinaka-price niya ay 7.44. Yan, pwede natin i-copy na lang to. Tapos, yung pinaka-price ay 148.80. Copy, pipaste ko na lang siya rito. Tapos, punta naman kayo sa susunod na product. So, ganun lang kadali. So, uubusin lang natin tong file na to. Lahat ng mga file na nakalagay dito, yan, uubusin lang natin yan. Ilalagay lang natin siya, gagawan lang natin siya ng invoice. So, ganun lang kadali, no? So, tapos, pupunta na ako sa next product ko. Yan. So, uulit-ulitin mo lang yan hanggang sa matapos mo yung pinapagawa niyang invoice. So, ganun lang kadali yung trabaho na to. Kaya ako, malakas ang loob ko na kunin yung mga ganitong trabaho. Dahil, alam ko naman yung mga ganito, mga basic lang naman talaga yan. Hindi naman nila kailangan ng kailangan merong kang certificate na talagang gumagawa ka ng mga invoice, gumagawa ka ng mga file na talagang pang-professional. Hindi naman siya ganun, guys, no? Napaka-basic lang, no? Kung makikita nyo, kung ano yung makikita nyo sa Google, kagaya nito. So, ganyan lang kasimple. So, may instruction naman yung mga client pagdating dito. Kaya, wag kayong pag mayroon kayo nakita ng mga data entry na Excel, kasi makikita natin sa mga job post na parang napakahirap ng mga title nila, ng mga description nila. Pero pag actual na, pag pinakita na nila sa inyo kung ano yung gagawin, ganun lang pala yun, copy-paste lang. Kukunin lang natin yung mga data. Kaya ako sinishare sa inyo yung mga ganito para ma-inspired kayo, guys, na dito sa e-commerce, sa mga itinuturo ko sa inyo, dito kayo makakakuha ng mga trabaho na talagang susweldo kayo ng malaki. Sa mga copy-paste lang, sa mga data entry lang, na hindi nyo kinakailangan ng mga special skills. So, yan yung mga ma-share ko sa inyo dito sa channel natin. Okay guys, ito uulitin ko, no? Pagdating sa mga data entry na lagi kong pinapaalala sa inyo, huwag niyo na akong tatanungin kung papaano ko nalaman or papaano ko napag-aralan yung mga ganitong trabaho. So ako ay, umuoo lang ako sa mga sinasabi ng client. Kaya mo bang gawin to? Oo, kaya ko yan. Tapos search ko na lang sa Google kung ano yung mga gagawin. Kapag pinalampas nyo yung mga ganong pagkakataon, napakalaki, napakasayang. Kasi pwede nyong maidagdag sa mga online profile niyan. Yung mga simpleng trabaho na yan, kunin nyo siya kahit maliit yung sweldo niya para makapag-build lang kayo ng profile nyo. Para gumanda yung reputation ng profile nyo dito sa online jobs. So yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.